Dayon prepare be si Bibi ug si Regeline mo sakay mo nila ni Ma'am Roxanne karon. Karong orasa mo agi na to. Kay ag nagbantay dito mamuli na mabuto sa kay muuli to si Mrs. karon. Na okay ra Len? Okay ra? Ah. Kailan kay mo apa sa mapud mi dito. Dili man pud balantayan kayo. Gani naganguhal to kay napunog laway di yang dire. Karon gikuhaan na sa doktor. Naman sila yung mga makina dito pangkuha na. Na arang-arang na pero di gyapon mo buka. Mo ana lagamay, ana buka gamay piyong. Sige. Dayon. Di ta madugay. Prepare yourselves. Ang gospel tracks din ninyo, dada. Si kuan dito, si katong maestro ya, sus pagdalaga, si Kahinte, Sir Kahinte. Kuan na halos mailhin ni Dudong. Kaya naiwang na kaayo, kaya diabetic po. Mga doktora gani ipang diabetic. Nagpuyong hospital, ipang masakit. Again, prepare yourselves. Maminaw to sa pulong sa Ginoo from India, Pastor Missionary Brian Torres. Once again, maayong hapon sa tanan, di ta magdugay, manindog ta palihog, atong ablihan atong mga Bible, Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Dirita sa pulong sa Dios. O I hope mga kaigsunan nga padayon gihapon ta sa atong pagka teachable diha sa pulong sa Ginoo. Even ini nga tagna sa kahaponon. Revelation chapter 2 verse 5. Okay, kung naamo say amen. Amen. Revelation chapter 2 verse 5, dunganan natog basa, all together go. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove the candlestick out of his place, except thou repent. No, we know nga kining repent diri nga gimension naghisgot ni siya sa change of mind. Kaning atong panghuna-huna nga usahay wala na line sa kabubuton sa Dios, kinahanglan gina natong usbon. Ingon ang Bible kay basin kunog mo abot ang Ginoo, mo anha ang Ginoo nato sa makalit, and will remove thy candlestick out of his place except thou repent. So ang Ginoo magpanalangin sa mapulong, magampo ta, amahan nga langit nun, balaan nga Dios, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, niining takna sa kahaponon, nagduol mi sa trono sa imong grasya. Panalangin ni Lord ang imong mga pulong nga among pagahisgutan karon, nga unta Lord padayon ka nga magapakigsulti sa imong mga katawhan, ug akong giatugyan ang akong kaugalingon, himuang instrumento, knowing Lord nga wa ko'y mensahe nga ipaabot ngadto kanila, pero nagtuo ko Lord nga ikaw daghan kag mensahe nga ipaabot sa imong mga katawhan. Gamita ang imong ubos nga alagad, pakigsulti ang matag usa. Unta Lord nga kining mensahe nga among pagahisgutan karon, dili unta nimo labay nga kawang sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, apan hinuon mahimo ni nga encouragement nga ni kanamo. Pero kung dunay mga butang Lord nga pwede mi nimong rebukeon, Lord, we are open for rebuke. Nagtuo mi Lord nga dili pa mi hingpit ani nga kalibutan, padayon pagyapon ka nga nag-umol kanamo, ug labaw sa tanan Lord nga gusto ka nga mahisama mi sa imong anak, diin ang imong himaya makita sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, sa among pagpadayon ikaw makig-uban. In Jesus name I pray. Amen. Okay, mga kapanglingkod, salamat sa inyong pagbarog agig pagtahod sa pulong sa Dios. No, we know mga kaigsuonan nga kaning nga libro gisulat ni John the Beloved. Mao ni ang pinakasuod nga apostle ni Jesus Christ.
diin si Apostle John sa dihang siya kuan na lang kay bisan usa og lutos di man mamatay, mo to hinungdan nga gilabay na lang siya or gibutang na lang siya sa Isle of Patmos ug diri siya gipadaygan sa Dios, mga kaigsuonan. Muna nga sa pagpadayag sa Dios ngadto kaniya, mao ni ang mga butang mao ni ang usa sa butang nga gipadayag kaniya ngadto sa gikan sa Dios mahitungod sa mga iglesia sa Dios. Diin kini nga gisulat ni sa Church of Ephesus. Ngayon ang Bible, mga kaigsuonan, o trabaho lay hisgutan, perting kugihanan ni nga simbahan. No, kung maghisgot ka og pagpangalagad hisgutan, perte naghago gini sila, mga kaigsuonan. Kung pagbarog po hisgutan, grabe po ning pagbarog nila. Di gyud mo compromise, mga kaigsuonan. Pero bisan pa man sa ilang kakugi, bisan pa man sa ilang pagbarog, bisan pa man sa ilang kaligdong mga kigalaan, doon nagyapoy gisulti ang Ginoo nila. Ingon ang verse 4, "Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love." Mga kaigsuonan, kinahanglan makasabutan nga kung maghisgot kag paghigugma sa Dios, sugo gyud sa Ginoo, ug usa sa pinakadakong sugo or number 1 gyud nga sugo nga gisulti sa Bible. This is the first and great commandment, to love God above all things. Nga ang Ginoo higugmaon gyud nato sa tanang butang. Ug how can we love? How can we manifest our love for God? Sa unsang paagi man pud nato mapadayag ang atong gugma diha sa Dios, diha ni Kristo. Kinahanglan makasabot ka nga ang pagpadayag sa atong gugma diha ni Kristo mao na ang paghigugma usab sa iya ang simbahan. Ingon ang Bible nga ang husband, love your wives even as Christ love His church. Gihigugma ni Kristo ang iya ang church, simbahan. So kung gihigugma nato ang Ginoo, higugmaon po nato ang atong simbahan. Timanin ninyo, mga kaigsuonan, kung ang imong paghigugma sa Ginoo mawala na, pipila ka adlaw, wag tang puka sa simbahan. Tungod kay ang paghigugma nato sa Ginoo mao na ang pagpabili nato sa iyang simbahan, mga kaigsuonan. Mo pinahinungdan sa dihang naghimo og examination ang Ginoo ni Peter. Ingon ang Ginoo, "Peter, lovest thou me more than this? Nahigugma ba ka nako labaw sa tanan ning mga butanga?" Ingon si Peter, "Lord, thou knowest that I love thee." Nasayod ka nga nahigugma ko nimo. Og mga kaigsuonan, subo pamalandungon, nagtuo ko nga kung pangutan-on tang tanan karon, kung gihigugba ba nato ang Ginoo, nagtuo ko nga kitang tanan siguro moingog amen. Amen, pastor. Amen, missionary. We love God. Pero kung ato nang himay-himayon, kung ato nang tagtaguron, kung ato nang susihon pagmaayo, siguro pipila na lang ang moingog amen. Siguro pipila na lang ang maka-amen na to. Tungod kay sometimes we answer God carelessly. Careless ang atong pagtubag kung moingon tag higugma ba nato ang Ginoo. But in reality, mao na hinungdan, mga kaigsuonan, nga 3 times yun pangutana sa Ginoo si Peter. Nganuman tungod kay ingon ang Bible, kung gihigugma ko nimo, feed my lambs, feed my sheep. Nganuman tungod kay ang karniro sa Dios, ang iglesia sa Dios, iyahan ang gihigugma. Muna nga kung gihigugma ko nimo, feed my lambs, feed my sheep. Kung sa ibot pasabot, mga kaigsuonan, kanong katulog gid gibalik tungod kay sometimes ang atong paghigugma sa Ginoo ba na lang taman. Pero ang atong kinabuhi layo na gid niya. No karon, mga kaigsuonan, sumala sa atong gibasa dita magdugay, atong isgutan karon sumala sa atong gisulti, ngano unsa may nawala, unsa may nawagtang aning nga iglesia, ngano man nga ang Ginoo dunay comments nga against para nila. Ingon ang Bible, "Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love." Unsa man ning first love nga gimension sa Bible diri, mga kaigsuonan? Mao ni ang panahon nga sa diha nga gidawat nimo si Jesus Christ, dito nimo nadawat ang tinuod nga gugma. Gugma nga tinud-anay, gugma nga dili limbong, gugma nga dili selfish, mga kaigsuonan. Mao to ang nindot paminawon sa dihang gidawat nimo si Jesus Christ nga imong manluluwas. Mao to ang panahon nga natagamtam nimo ang tinuod nga gugma. Di ko motuog sawa pa nimo nadawat si Kristo, imo nang natagamtam ang tinuod nga gugma. Kay ang tinuod nga gugma nagagikan sa Dios.
ug sa diha nga midawat ka sa Dios, dito na nausab ang tuyok ug dagan sa imong kinabuhi. Nakabantay mo? Gusto sa Ginoo nga higugmaon nimo siya labaw sa tanan, unahon nimo siya sa iyong paghigugma tungod kay sa dihang dili pa kaluwas, sa dihang unsaved pa ka, sa dihang wa pa kakadawat ni Kristo, ang imong gihigugma sa una, number 1 nimo siguro ang imong pamilya. Tanang pagpaningkamot nimo, pamilya gyud. Sa dihang wa pa kakadawat ni Kristo, ang imong priority, ang imo siguro mga anak, kung naanak kay anak. Siguro sa dihang wa pa ka nakadawat ni Kristo, sa dihang ang imong kinabuhi wala pa kay Kristo, siguro ang imo ang unang gihigugma, ang imong priority, ang imong trabaho. Unsaon nga makasapi ka, unsaon mabuhi ka ning kalibutan na. Pero sa dihang gidawat na nimo si Jesus Christ, that's the time nga gisugo ka sa Ginoo, nga unahon na nimo siya sa imong paghigugma. Mo nang i-number 1 na nimo siya. Sa una, imbes nga ang imong number 1 dili Ginoo, sa dihang tinuod kang naluwas, tinuod kang midawat ni Jesus Christ, mo nang panahon nga dapat unahon na nimo siya. Mo nang ingon ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes, tinuod man makigsuunan for how many years, how many months ka nga nangalagad sa Ginoo, diin duna kay kainit, dunay kadasig sa pag-alagad. Pero why is it mga kigsuunan, miabot ang panahon nga nawala ang imong unang gugma? So karon mga kigsuunan, I would like to share the message of the Lord nga gitaytulan nato og missions is the oil that keeps our church burning. Missions is the oil that keeps the fire burning. Sultihan mo na ko sa tinuod mga kigsuunan. What igalig kanabilang sa mga sakyanan, what igalig oil ang inyong sakyanan. Bahalag wa nay gasolina, ay lang ginagkabsig oil. Mga bungkag ginang inyong mga pisa anak. Nganuman importante ang oil. Bisan ang mga suga kaniadto, di ba? Di mo sigang ang suga kung way oil. Kung walay gas, mga kaigsuunan, kinahanglan makasabota nga duna po'y oil ang atong pagpangalagad sa Dios. Dunay oil ang nagikinahanglan i-fill in nato. Mo binang ingon ng Bible, pagpapuno mo sa balaang espiritu, tungod kay maunay tubil sa pagpangalagad nato nga madasigon ta. Gusto sa Dios nga madasigon ta sa pagpangalagad niya mga kaigsuunan, tungod kay sa una pa lang, sinumdumi mga kaigsuunan, pagkapukan sa tawo, wa nagilaing misyon ang Ginoo nga makapuot ang kalag. Di ba kabantay mo sa dihang nakasala si Adan? Unsa may gihimo sa Ginoo? Ang gihimo sa Ginoo, nangita siya ni Adan og ni Eva. Sa diha ang mga kaigsuunan nga na-fall ang tawo, muna nga nahibalo si Satanas kay ang nanganak si Adan ug si Eva, ang ilang anak si Cain ug si Abel, because Cain is evil, so si Abel gipapatay ni Satanas ni Abel, gipatay ni Cain mga kaigsuunan. Ano man kay sa sugod pa lang pudaan, gusto na gid sa yawa nga ang misyon sa Ginoo maundang. Gusto sa yawa nga dili makabot ang tao. Gusto gid sa yawa nga walay kaluwasan ang mga tao. Unang gipatay gipatay ni Cain si Abel. Pero wa kabalo si Satanas nga dili mahutag paagi ang Ginoo. Munang migawa si Seth. Unsa may meaning sa Seth kung imong tan-awon ang Bible? The word Seth means God's presence is with us. Muna ang saad pud sa Ginoo sa diyang magpadayon ta sa atong misyon, dili ta niya biyaan, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Mga kaigsuunan, balikon ako, even sa Sodom o Gomorrah, hinumdumi nga sa Sodom o Gomorrah, wala sila gunuba dayon sa Ginoo. Sa ang Ginoo gyud mi reach out gyud through the presence or to the person of Abraham, nga gipaadto niya sa Abraham dito sa kuan, ingon si Abraham, Lord, ay gunuba. Panalitan Lord, dahil 50, imura gihapon ning kuan, imura gihapon gunubon ang Sodom o Gomorrah. Kung naay 50 nga maghinulson, ingon ang Ginoo, basta naay 50, di na nako gunubon. Wa may 50, Lord, 45, wa gihapon, 30, wa gihapon, 25, wa gihapon, hangtod mga kaigsuonan nga ang Ginoo. Grabe gyud ka maluluhion ang Dios. Di gyud unta siya gustog malaglag to nga lugar, pero subok pa malandungon, wa gyud matarong nga nakita. Tungod ni anak gitugyan lang sila sa Ginoo. That even in the time of Noah,
Tanawon sa nato ang creation tungod kay sugod pa lang sa sinugdanan ang misyon sa Ginoo kaluwasan gyud sa mga tawo. Kay aron mo makasabuta nga unsa gyud ay ang misyon nga unsa gyud ay oil nga nag-keeps our fire burning. Unsa gyud ay ang oil sa church nga dapat ang church mga kaigsuonan kita nga mga katawhan sa Dios gasigata kanunay sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay gusto sa Ginoo mga kaigsuonan nga ang mga tawo makaangkon gyud og kaluwasan. Mao gyud nay priority sa Ginoo. Mao na nga dili pasagdan sa Dios ang mga giuna ang kalag sa tawo. Di na pasagdan sa Ginoo saad na niya. Usahay ma-sidetrack lang ta usahay kay para nanto mura og no. Ayaw tuguti nga gahuna-huna kang gipasagdan ka sa Dios. Otherwise wa na ka diri ron. Kay sa moment nga naapakahangtod karon, mao na ang ilhanan nga wa kapasagdi sa Dios. Ilaron lang ta sa yawang usahay nga murag ipasagdan na ta sa Ginoo. Wa kapasagdi. As long as naa gihapon ka sa kabubuton sa Ginoo, as long as naa gihapon ka ga-exist hangtod karon mga kaigsuonan, ang Ginoo sa gihapon nagpadayag nga naa gihapon ang iyang grasya diha sa imong kinabuhi. Again, missions is the oil that keeps our church or our fire burning mga kaigsuonan. Kung gusto ta nga dili mapalong sa pagpangalagan sa Dios, dili pwedeng makabsan tag oil. Unsa dining oil mga kaigsuonan mo na ang need kaayo. Mo ni ang need aron na ay siga. Aron mo na ang need aron na ata kanunay sa kadasig mga kaigsuonan. I believe as long as ang church do na pay tinguha sa misyon, mabuhi gina nga buluhaton. Do na ginay paglaom nga buluhaton. Kay nga hinungdan mga kaigsuonan nga nung hangtod karon ga-exist paghihapon ta nga galing kung buto na unaon para langit naman unta ta. Dili o tanaw na to ha. If heaven is our home, why we are here? Kung langit lamang galing ang atong puloy-anon, nganong napamangga diri? So may gibuhat nimo diri sa kalibutan. Ayaw huna-huna nga pastor, diri ko kay padatuon ko sa Ginoo. Mas dato sa langit kay tanang bahandi tuwa. Ayaw huna pastor, naapako ning kalibutan na kay gusto kong mahayahay pagabot sa unahan. Mas yahay ang langit. But the reason is mga kaigsuonan, do na rason nganong hangtod karon naa paghihapon ka. Do na tumong ang Ginoo. Ayaw lang gyud ng mindset nga pangtawhanon. Ayaw ng mindset nga pangyutanon kalibutanon. Kinahanglan mindset nga gikan sa Ginoo. Nganong hangtod karon naa paghihapon ta ning kalibutan na nga kung buot hunaon para langit naman unta ta. Tuo ba mo nga langit ta punta? Amen. Karon anong naa pa man ka diri? Gusto kag mabuhi, wa nay kamatayon sa langit, dito na lang paguna. Pero mga kaigsuonan, sabto na itong maayo. Tungod kay dili gusto ang Ginoo ma-out of focus ta aning kinabuhi. Sayang ang atong pag-exist kung dili mo takdo sa kabubuton sa Dios ang atong kinabuhi. No, sa time ni Noah, hinungdumi nga ang Bible nagsulti, 150 years si Noah nagwali sa pagkamatarong. Nganong 150 years man, nganong wa naman gipaabot og isa lang katuig, nganong wa pa lang gipaabot og 5 lang katuig, 10 lang katuig, 20 lang katuig, pero nganong 100 kapin man katuig mga kaigsuonan, tungod kay gusto gyud unta sa Ginoo nga ang mga tawo maghinulsol. Pero sa panahon ni Noah wa ginaginulsol. Mga kaigsuonan, wa ninyo nakita unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa tibuok kalibutan? Kayo ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nga tungod ni Ana, tungod sa kadako. Just imagine. Gi-imagine ako ang akong igagaw nga si Lilay sa dihang nasunog ang iyang naong. Dungog naman siguro mo katong hangtod karon na gubaging yang naong. Nasunog. Sa dihang nasunog siya na ay nakakita niya, grabing tiyabaw. Just imagine, for several minutes lang nga nasunog ang iyang naong, nagpingit na siya sa kasakit. How much more na imagine mo kung ang imong kalag itambog sa impyerno? Nga tungod sa gugma sa Dios di nakakaadto dito? Nga di nato tabangan ang uban? Wa ba ninyo nakita? Wa ba ninyo na-imagine how painful it is nga ang tao nag-scream, nanghurog sa sakit dito sa impyerno?
Nga unta, pwede man kag dito, unta kapunta kay makasasala ka. Pero tungod sa gugma sa Dios nga imong gidawat, naluwas ka sa impierno mga kaigsuonan, di ba na makapasalamat kag dako sa Ginoo na? Dili sayo ng pag-antos mga kaigsuonan. The reason why nganong gisakripisyo gid sa Dios ang iyang bugtong anak, tungod kay kung wala ang sakripisyo ni Kristo, impierno gyud ang tanan. Mao na mga kaigsuonan, kinahanglan naatay kaisog, naatay oil nga gasiga ta pirmi sa pagpangalagad. Tungod kay kung mapalong ta mga kaigsuonan, pitin isuran na gyud. Isod na kaayo ang pagpasiga kung mapalong na ta. Mga kaigsuonan, I hope that this afternoon, God will tune in our mindset. Unsa gid dapat buhato nato nganong naapamantan ning kinabuhi. Nganong naapamantan ning kalibutan na. Diba, 150 years, just imagine 150 years. Sa diha nga ang Dios nakahukom na nga iyang laglagon ang Nineveh. Grabe na gyud kadautan ingon ang Bible, adtuan ning mga tao for their wickedness is come up before me. But hey, salamat kay wa lagdaga dayon sa Ginoo. Nagtawag ang Ginoo in the person of Jonah mga kaigsuonan, ug sa diha nga si Jonah nagwali, naluwas ang tibuok katawhan sa Nineveh. Wow! Nganuman tungod kay mao gyud nay tinguha sa Dios nga maluwas ang mga tawo. For it is the will of God nga dili unta mga ingon ang Bible nga dili kabubuton sa Dios nga ang mga tawo malaglag. Kabubuton gyud unta niya, for it is good and perfect in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Wa gilaeng tinguha ang Ginoo nga maluwas gyud unta ang mga tawo. Wa gilaeng tinguha ang Ginoo nga unta mga kaigsuonan, ikaw nga luwas na tinuod. Di kumutuog dili nimo mabati ang gugma sa Dios sa mga tawo kung tinuod kang luwas. Di kumutuo og dili na nimo bation tungod kay connected na ka sa Ginoo. We are connected by God sa diyang naluwas ka. Ano man sa diyang naluwas ka, nipuyo si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Ug sa diyang mipuyo si Jesus Christ sa imong kinabuhi, duna na kay dual nature. Mo nang naatay duha ka nature, heavenly ug earthly, kaning human nature nato ug heavenly nature. But the truth is, sa dihang mipuyo na si Kristo nimo, mao na ang panahon nga ang mga espirituhanon nga butang naa na kay gana. Ngano kay si Jesus Christ naa na sulod nimo kung naa tinuod. Kung naa lang tinuod, katuro pong tinuod kay di gyud kalikayan mga kaigsuonan. Usahay ang atong pagkamo na dili gustong Ginoo. Mo na nga gaampo ta nga mamunga ta, di na mahitabo wa tay buhaton. Gaampo ta nga multiply pa ta, daghan pang maluwas. Are you not na visualize pa ninyo nga 2027 ang Bible Baptist Church sa Pangdalaga mudubol ang atong attendance tungod kay nagpagamit ang tanan sa Ginoo? Dili ba na kalipay nato nga daghan natang magdayeg sa atong buhi nga Dios, daghan natang malipay nga nangalagad sa Ginoo kay naay mga tawong gidugang sa Dios sa iyang iglesia? Dili pwede og maghimo na lang tag mga tactics og mga strategy dili sa simbahan aron matapok ang mga tawo. Mas maayo gyud nga ang tawo madugang sa simbahan kay giluwas sa Ginoo. Mupabilin og mga lagad na. Kay kung naa lang ta diri tungod sa bisan unsang butang sa tinuoray lang, sometimes people are being in the church, staying in the church, it is because hangtod karon ang ila paghihapon gusto natuman. Iba na kasiraan? Basig naa ta diri ba kay okay raman pod ang akong gusto man, natuman raman pod gihapon ang akong gusto. Hey, kung tinuod kang nangalagad sa Ginoo, kinahanglan ang siya'y matuman, dili ikaw. Una nga kung atong tan-awon ang atong kinabuhi, mga kaigsuonan, kumusta man ta sa pagpangalagad sa Ginoo? The only thing nga dili nimo maghimo sa langit, ayon lang ko ingnag pastor na ako dire kay magdayeg sa Ginoo. Yes, we are commanded to worship God, to glorify God. Why doubt ana? Pero hinumdumi bisan pag sa langit magdayeg na ta permi. Pero nganong naa pa man gihapon ta karon, the only thing nga dili nato mahimo sa langit, soul winning. Kinsa may mo soul winningon sa langit?
Lisod po kay tihol-tihol na may dito atong Streets of Gold. Dala, katabi-tabi na may ito kilid, duol ka na mo. Sir, na ibig Basil Trucks, oh. Hindi na. Ang sulwining ra, mao ang mahimo nato sa kalibutan, nga dili nato mahimo sa langit. Mao nay rason nga nung naapagyahapon ka hangtod karon. Kahiyahay, yahay ligi sa langit. Pero mga kaigsuunan, dunay mga tinguha nimo nga kaya kay nang buhaton sa Dios kung musunod lang kita niya. Di gid na sa lisod para sa Ginoo. Naa kay mga pangandoy sa Ginoo, man ang gusto sa Ginoo nga kung magkinabuhi ka by faith, ayaw gid pagtan-aw og unsa mga means diha. Unsay mga paagi o sa unsang paagi ka madato, sa unsang paagi ka makakwarta, sa unsang paagi ka makasapi. Dili na mga kaigsuunan ang paagi sa Ginoo, dili pwede maglakaw ka sa imong nakita. Kay gusto sa Ginoong ma-surprise ka. Sa dihang mo panalangin siya nimo, praise the Lord, wa gid ko gandaho maing-ani mi. Ngano man kay wa nimo nakita sa imong mga mata, pero nakita nimo pinaagis pagtuo. Nga one day God will bless you knowing nga imong giuna ang iya ang buluhaton. Again, what is the oil that keeps the church burning? Ano sa man ning mga oil? I do not expect you. Ang ako alang dito, mahimo kong panalangin sa buluhaton sa likwod, mo tong gawali ko dito, Mission Sunday. Grabe, wali gyud, wali, binakbakay og wali. Pag-abot dito sa buog, mga gigsunan, I do not expect nga labaw pa sa akong pangandoy ang ihatag sa Ginoo. Pagkatahom gyud, makaingon gyud kog, Lord, salamat, gihigugma pagiday ko nimo. Salamat, Lord, grabing hinilakay. Hinilakay nga naman. No, I'm not saying kanang revival ba? Dili ko gusto nga na-revive ko niya pag uli, wala ra gyapon, sayang. Mao na nga, Lord, pauli ako sa pagdalaga. I will encourage also the church nga naaraman da ining sikreto sa paghimaya sa Ginoo. Di ba yung ng Bible, herein is my Father glorified. Di ba? Isgutan na to Sunday school o sa divine service. Glorify God in your body and in your spirit. How? Sa unsang pagi? Ingon ang Bible, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Tuo kag simba-simba lang ka, nalipay ang Ginoo nimo? No. Malipay ang Ginoo na to kung mamunga ta diha niya. Mo na giklaro sa Bible, naman gina sa Bible, saon man nimo. Ingon ang Bible, therefore glorify God in your body. Put pasabot imong lawas mo'y gamiton sa Ginoo pagkapot sa uban. Imong lawas mo'y gamiton sa Dios pag-share sa uban. Imong lawas mo, that's how we glorify God. Saon man imo pag-glorify, dalaygon ka Dios, dalaygon ka. No. Ang pagdayeg sa Dios bisan unbeliever makahimo na. Pero kining pagkapangabig og kalag, luwas ray makahimo na. Kung tinuod kang luwas, mangabig tag kalag mga kigsunan. Muna kami, grasya sa Dios, grasya po na sa Ginoo, di po na mahimo na mo kung wala ang Ginoo. Na daghang mga prospect, kung wala ita himuon, why prospect? Nag-expect, nag-visitor kada Domingo, but the Lord na i-visitor niya, nag-invite ka. Oh, law. Wa kay gi-invite o mag-expect ta mga kigsuonan. Mo na nga naay trabaho ang church. Ang trabaho sa church, go ye therefore and teach all nations. Mao nay trabaho sa church nga dapat masabta na to kay mao nay hinungdan ug mao pud nay makapasiga ingon ang Bible, quench not the spirit. O nga no, walay laing wa gyud laing kuan ang Holy Spirit. Walay laing ministry ang Holy Spirit sa dihang magapang-witness ka. Ang Holy Spirit magakonvict pod sa kasing-kasing sa tao. Mao man ay trabaho niya, di ba? He is the witness of our salvation. Muna nga kung magwinta, kauban na itong Ginoo. Kauban na itong Holy Spirit. Tungod trabaho niya ang pag-convict sa kasing-kasing sa tao. Nakaroon mo ba tayo himuon? Saan paglihok sa Holy Spirit? Nga napalong man siya. Mga kaigsunan. O, naapa pa mo? Amen. Mission is the oil. Nindot yung oil. Nindot yung oil. Balo lang ka. Og na-appreciate ba ninyo ang oil? Oil ba?
Alam, may pinirito kay naay oil. Pagong man na ugay oil. Uy, siga ang mga suga sa una, mga lampara sa una, di ba? Ang makapasiga, oil. Ang atong mga sakyanan, walay sakyanan nga nag-exist nga way oil. Mahutdan man na gasolina, mura okay ra na. Di man yun okay, pero okay na lang. Pero maguba mo na hinungdan na ay change oil. Naapoy pag dili pwedeng mamalhan og oil. Daghan gyud kayong giparibor, ang sana giparibor, giparibang, gikuan gyud. Ngano man di na magamit ang makina. Ngano man gigamit, gipadagan ang sakyanan nga way oil. So dirita, murag di nato mahuman ang lesson pero ay kabala ka, bisag kaning number 1 lang bugat na kani. So what is the oil that makes or that keeps the fire burning? What is the oil na karon kanang burning ba kana bang pagka-impierno? Hunumdumi nga ang impierno dili lang na isa ka adlaw, hawas na dayon ka, isa ka tuig hawas, forever kang mag-antos, forever mag-antos ang tao sa impierno. Mao na nga tungod sa hilabihan kada kung gugma sa Dios mga kaigsuonan, wa gid niya gidumili pag sakripisyo ang iyang anak. That even Jesus Christ was siya nagpanagana, ingon siya, I am come in the volume of the book written unto me to do thy will, O God. Unsa may kabubuton sa Dios nga ang tibuok kalibutan makabaton og katubsanan. Ug dito sa cross si Kristo misinggit natapos na. Unsay natapos ang iyang misyon nga tubson ang tibuok kalibutan ug sa dayong kayab niya sa langit gibilin niya ang maong sugo sa iyang mga katawhan pangadto kamo sa tibuok kalibutan iwali ang maayong balita. The reason why kabalo mo nganong gihigugma sa Dios, kabalo ka nganong giproteksyonan gid sa Dios, nganong providean gid sa Dios ang iya ang iglesia, nganong providean niya, proteksyonan gid niya, gamiton gid niya mga kaigsuonan. The reason nganong gihigugma pag-ayo sa Dios ang iyang buluhaton, the reason nganong hangtod karon ang Ginoo mo tagbo gyud sa panginahanglan basta ang church ang iyang mga katawhan magbuhat lang sa iyang mga sugo. Kabalo mo gano? Tungod kay the church is the only organized or the only organization nga gitagaan ng authority pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Wa na lain. Mao nang naa nato ang pabor sa Ginoo. Naa nato ang gahom sa Dios. Ang authority gihatag sa Dios nato. Ang gahom sa Dios gihatag nato. All power is given unto me in heaven and in earth, mga kaigsuonan. How it is, mga kaigsuonan. Nganong sometimes takay mo tong gimension ni pastor tinuod to. Kabalo mo gano that even 9 years old can witness, even almost 90 years old witness paghapon. Kabalo mo gano, it is because sa ilaang iglesia it is crime for them not to witness. Para nila krimen ang pagsulti sa mayong balita. Luwas ka, sugo na sa Ginoo. Bot ba sabot kung gisupak nimong Ginoo, sala. Muna nga dili lang na kay aron panghadlok, pag-encourage na sa mga tao nga makasabot sila nga ang hinungdan di ay nganong giluwas ta sa Ginoo hangtod karon buhi pa kay aron pagtabang sa kaluwasan usab sa uban. Wa may laing. Muna nga kung naa kay mga trabaho nanggilabot ka sa bulaton sa Ginoo, panalanginan gina sa Ginoo. Saad man niya pero nabisi na lang ka sa daghang mga butang, wa gid ka kahigayon og sulti sa uban, wa gid ka kahigayon og hatag og gospel tracts lang sa uban, tapos mag-expect ka nga ang Ginoo mo pabor nimo, di na mahitabo. Kaya ang pabor sa Ginoo gihatag gid niya sa iyang iglesia nga nagtuman sa iyang sugo. The reason nga nung ang church nag-exist pa hangtod karon, walay raing rason gyud, is to fulfill the Great Commission. The Great Commission of the church is to witness and to preach the gospel and to all the world. Nilata, kanilang, bisag isa lang. Mission is the oil that keeps the church or the fire burning. So, what is the oil that keeps the fire burning? Number 1, souls of men. Amen. Kalag sa tao. Kalag sa tao, mga kaigsunan, ninduta kayo.
Pagka nindutag yun, kana bitang naay magpasalamat nga gigamit ka sa Ginoo, nakaangkon sila kaluwasan. Nindot kay mga kaigsuunan, mga tao. Kabantay mo nang gusto sa Ginoo nga i-reach out gyud nato ang mga tao. Tungod kay ang mga tao na palayo gyud na sila sa Dios. Grabe ang kadautan aning kalibutan na. Kanang mo adto bisan asa, naay magtapok, wag tang ginayud, bungkag murag lapinig. Sige na nako mga people, sulayan kuno nato no. Sulayan lang nato. Nga kung manglakaw ta bisan asa nga lugar, magbitbit tag beer. Beer atong bitbiton dili Bible. Tingalam kung di na maglinya, linya nga naman tungod sa sala ang tao na palayo sa Dios. Na kung walay magpagamit, kinsa na lang man ang gamiton sa Ginoong mapaduol sila balik. Wa may lain kita man. Mga kaigsuunan, bisan pag rejection mo na giingon na, wa na. Baga na kay mignawong. Sobrang kapal na ng aming mukha upang matakot sa rejection. Wa na. Para nila, wa na. Gihimo na nilang lamas ang rejection sa mga tao. Kay ngano, tungod kay na mao ni ang hinungdan nga usahay di ta magkamanghatag dili ta kuan tungod sa kahadlok. Pero ingon pa niya, introvert man to nga pastor, ingon pa niya, pagkanindot paminawon kung ma-overcome nimo ang kahadlok. Tamis kaayo paminawon nga ikaw na magyapon action magyapon tagwan mo binatabang sa Ginoo gikinahanglan, pero kana bang dili nasama sa una? Mga kaigsuunan, doon na sila'y goal. Souls of men. So sa mga kalag sa tao, diri lang nato tapuson mga kaigsuunan, what we need para makatabang ta sa kalag sa mga tao, una, compassion. Kinahanglan gitag kahangawa nila. Sa diha nga si Jesus Christ nakakita sa mga tao, ingon ang Bible, and when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they are fainted and scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. What we need for the souls of men aron ta makatabang nila, gugma, compassion mga kigalaan. Ikaduha, courage, kaisog. Human nga makabaton ka mga kigalaan, human nga makabaton ka og gugma dito kanila, I believe tagaan ka sa Ginoo kaisog, nga mudasmag nila. Naata kay mutabang nila. Ayaw kahadlo kay tabang ng atong gidala. Wa ta nagdalag tunglo nila, wa ta nangayo nila, wa ta nang limos nila. We are there to help them aron di sila maimperno. Mao nang dapat maisugon ta mga kigsuunan. Ingon gali sila, di ko gali na ulaw nang nangawat. Kita pa noong mutabang nga dapat kita may dapat maisugon kay kita nagdala og tabang ngadto kanila. Mga kaigsuonan, this is what we need. We need compassion, we need courage, and thirdly, last, we need kaon? Dili. Kaon. Mo binang baptist kita wag nagbaptist yan. Kaya ang mga baptist karon dagko nagigjan. Hoy, joke ra na ha. Ayaw mong tanaw sa inyong tiyan kay wa pa mo na-baptist, dako naman na. Ako ang tiyan o, wala yung hiyos-hiyos gamay. Backslider na ko yung baptist. Kay di naman dako kong tiyan. No, kidding aside. Ang mo ni siya, na kay compassion, na kay courage, and lastly, kinahanglan tag commitment. Kay kung di ka mo commit, sultihan ta kas tinuod, okay ra gid nimo wala kay buhaton. O kay commitment. Pangako ba? Kanang commitment sa Tagalog pa na pangako. O pasabot mo, saad ka sa Dios. Lord, nindot Lord, na-review ko sa mensahe nga, pila na ko katuig, hangtod karon wag yapon ko'y gibuhat para nimo. Lord, gusto na ko na ko'y buhaton. Just commit. Ayaw dalia. Ayaw kalita. Hinay-hinayi o lihok. Hinay-hinayi o involved. Una sila, ang nila, i-share lang nako, dilita mo tapos, doon na sila 5 ka goal. Mga kigsuunan, I believe, makatabang ni na to. Nagtuo ko nga, og unsa ang ilang Ginoo, mo po'y Ginoo na to. Naalang gid sila gihimo, kita wala. Maunay, mura ginay diferensya na to. Kaya kung kakugi hisgutan, naa sila mga kabisi po.
pero ilang giapil ang kabisi ang pagpangabig ug kalag. Ilang giapil sa kabisi ang pagtabang sa uban. Kay mga kaigsuonan, wa nay mulabaw sa dihang nakadala kag kalag diha sa tilan sa Ginoo, gidaog nimo ang labaw pa sa kalibutan. Nya karon mangita ka ng ginagmay ra kay mga butang nga kung buot hunahon kaya ra man kay nang ibubo sa Ginoo sa imong atubangan aron kaniya panalanginan aron makatabang pa ka sa uban. Ang atuwa lang gyud mga kaigsuonan, tabangan natong uban. Sa ilang gihimo kanilang lima, kuha lag isa aning lima, sayang kaayog dili ka mo commit. Wa kay commitment, sayang gid kayo gyud. Ayaw intawog, himuang display lang ang imong kinabuhi diri sa simbahan. Muabot rang panahon pag uyog sa Ginoo, tangtang gid ka. Kay nga naman ayagon sa Dios ang iyang iglesia kay gusto siya nga ang magpabilin katong tinuod. Dili siya gusto magpabilin tong mga wagi kasing-kasing sa pagpangalagad. Wag tang ligi ka sultian ta sa tinuod. Kung dili ka mo commit sa pagpangalagad sa Ginoo, pila ka bulan o pila ka tuig sugod karon. Kung di man galing ka mahimong problema sa simbahan, wag tang ka sa simbahan. Mo man ay kasagaraan, di ba? Kanang mga walay gihimo, mo may kasagaraan problema. Mo na nga rintok ni nga to, nga naman pagtabang bitaw ni nga to sa kalag. Tininuod man ka ni nga tong pagpangalagad. Pang Ginoo man ka gyud eh. Sige ato tinuod eh. Kay nga naman naali gihimuon ang Ginoo sa iyang iglesia. Mo nang nagaingon ko, Lord, you really love the church of sa pagdalaga. Otherwise, wa nay pakialam ang Ginoo na to. Sige, buhatan tanan yung gusto. Mo na yun ang Ginoo. Sige, adto mo. Yan sila, di mo adto. Mo na. Pag abot sa unahan, ingon ang Ginoo. Sige, ay lang mo adto. Lord, mo adto na lang mi. Wa na. Ang Ginoo, may give up na. Ayaw tuguti mga kaigsunan, samtang ang Ginoo nakigsulti pa nato, samtang ang Ginoo mo badlong pa nato, samtang ang Ginoo mo dasig pa nato, atong i-grab ang opportunity. Kaya ang Ginoo napahimuon sa atong kinabuhi. Naa pa, kung sa'y kinahanglan nato, compassion. Kung sa'y kinahanglan nato, courage. Ikatulo, commitment. Mo ni ila ha, kuha lang isa ni, bisag isa lang. Mo ni ilang gihimo. 30 kanang 12 mura og pag take over niya sa simbahan. Murag 30 plus naman siguro sila. Inganay siguro. Kaya di man siya mo'y pastor na nagsugod. Pero mga kaigsuunan sa dihang nabuhi ang sulwining, nabuhi ang simbahan. Kabalo mo gano? Di na ni mo pugngan. Dili ni mo pugngan ang buhi sa pagtubo. Musugod kag sa dili, mutubo gina. Kaya nga naman, buhi ang simbahan sa Ginoo. Kay buhi ang Dios nga tag-iya sa simbahan. Basta manglihok, di ko mutuwag yun. Naatay madahom mga kaigsuunan nga himuon ang Ginoo tungod kay gihimo nato ang ang iyang sugo dili ka nato. Naatay madahom ba? Hunahuna agod na o. Kung sa isa ka semana mo invite lang tag isa ka tawo, ingnon ra gud nimo simba ta sa amoa. Musugot og sa dili, humana ka sa imong trabaho. What if kung musugot? Di naatay mapaabot. Uy, yampo na natay maampo, yampo na to si Kuan kay nasultihan gito nako. Ginoo nay bahalag mo ari ba to? What if kung mo ari? Kada kong blessing, di ta ka-expect magnaay mo ari kung wa tay giingnan og adto ta simpata. Naa ba mo? Okay, humana. Una, muhatag ka og trucks. 5 ka buok. Hotdo nimo sa isa ka semana. Manilang goal. Isa ka semana. Gawas atong naanad kay bisan pag 2,000 ka buok isa ka semana. Ay kiting gamaya ra kay na. Kana bang wa pakakasukad. Wa pakasukad kahatag og gospel trucks. Kanang 5 ka gospel trucks. Mga kaigsunan. This is the commitment man ta. Commitment. At least natay goal. Kung goal man kuno na may goal. Yung sila. To, seriously. Wala nagtiaw-tiaw ang Ginoo sa iyang kamatayon. Gaantos bigito siya. May ning atoa kay hatag rag trucks. Pag invite truck kani 5 ka trucks sa mga wala sukad kasulay og hatag og trucks. Kanang 5 ka trucks sulod sa isa ka semana. Kaya dili. Na, daghang tingog. Murag madugangan pa ni. Kanang 5 ka trucks sulod sa isa ka semana. Kaya dili. Amen. Kaya gyud. Nganuman tabangan man ka sa Ginoo. Ingon ang Bible, and lo I am with you. Naa ang presensya sa Dios sa mga taong misugot sa iyang sugo. Di ko motuog mubiya ang ginawa na. Haron. Hatag
wala kong trucks, balik ko na ko, rejection, normal ra na. Pero at least, wala ka reject sa pagbuhat og dautan. Basta lang mga kaigsunan, buhaton nimo na. Okay? Kana lang, bisag kana lang, sugdan nimo. Pila ka maot kayo, moabot tag December, wa kay gihimo. Hinumdumi nga kung mukumit ka karon, sunod bulan di ko motuog ka ng 5 ra gihapon. Nganuman sa dihang buhato na nimo tagaan kag kalipay sa Ginoo. Hala ninduta man din no? Ninduta nang nay magpasalamat kay nakatagag basahon. Nakuha ninyo akong punto? Di mo ka-relate gyud ana kung wa ta himuon gyud sa tinuoray lang. Pero kung makahimo lang ta ana, Lord, salamat Lord, nahurot ang 5 ka boat truck sa isa ka semana. Hurot gyud. Ano man gipulaig? Ayaw gipulaig. Ihatag. Ay, pulaig po dahil. Wala, di na kalutog bulan. Mga kaigsuunan, naagitay, naay mahimo ang Ginoo nato gyud. Di ko mo tuog wala. Magpagamit lang kita mga kaigsuunan. Dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan. Salamat Lord kay buhi ka nga Dios. O buhi pod ang imong buluhaton. Sugod pa lang pagsugod nimo sa pagtukod sa imong iglesia, tinguha gyud nimo nga motubo ang imong buluhaton. Busa Lord tuguti nga niining takna sa kapunon, unta Lord makita namo unsa ka valuable ang kalag sa tawo. Makita namo Lord unsa ka dako ang imong gugma sa mga tawo, that even even us, bisan kami Lord nagtuo mi nga recipient ra pod mi sa imong gugma. Igo raming nakadawat o gusto ka nga mapaambit ko dinamo sa uban. Lord, nag-ampo ko nga ang imong iglesia sa pangdalaga. Lord, nag-ampo gyud ko pirmi Lord nga unta more church members manggilabot gyud sa kaluwasan sa uban. Naaman galing gahuna-huna Lord og negatibo, naamay mga gahuna-huna og unsay mga plano nila sa kinabuhi, i-tune in Lord tungod kay nagtuo ko nga dili kabakakon nga Dios. Nga sa dihang musanong lang gid mi sa imong mga sugo, tanang saad amo gyung malaom diha kanimo. Dalaygon ka Ginoong Dios, wa ko kabalo Lord how you talk to your people. Ako kabalo Lord, pero nagtuo ko nga na basta maminaw lang imong mga katawan, naagid kay mensahe para nila. Busa Lord tuguti nining takna sa kapon, we commit. Willing mi Lord mo commit, willing mi magpagamit nimo tungod kay nakita na mo Lord unsa ka ngilngig ang pag-adtog impierno. Mga mahal na mo sa kinabuhi, daghan pa ang wala naabot sa kaluwasan. Mga silingan, mga kaila, Lord, tabangi mi. Nga unta, Lord, makabaton mi kumpasyon sa mga kalag sa tao. Diin, ang imong gugma gyud sugod pa lang sa sinugdanan nga ang mga tao ginunta makaangkon og kaluwasan. Pero subok pa malandungon Lord, pipila gyud sa mga katawhan nimo wa nay pakialam. Pero Lord, salamat na kay chance gihatag namo. Salamat ining takna sa kapunon, nakigsulti ka sa imong iglesia sa pangdalaga. Lord, we pray. Ampun ako Lord nga imo minggihan gyud tagaig ko Lord ang oil di ay to keeps our heart burning nga ang kalag di ay among higugmaon. Tuguti Lord, niining takna sa kapunon ang imong makatawhan mo kumit. Manggilabot, hinay-hinay lang, nagtuo ko nga i-improve pa minimo. Busa Lord, niining takna sa kapunon, mga kigsunan, padayog duko sa imong ulo. Piyong ang imong mata. Ayaw tuguting ang imong kinabuhi masayang. Gibuhi pa ka sa Dios tungod kay magamit ta niya. Busa nining takna sa kapunon, padayog duko sa imong ulo, piyong ang mga mata. Akong ibalik sa atong pastor. Okay, ang Ginoo nakigsulti nimo. Gusto pa kang mabuhig dugay. Gusto pa kang kanang imong mga desire ihatag sa Ginoo. Then sunod sa challenge sa pulong sa Ginoo. Sugda na to. Matag-isa ninyo. Tagaan mo kag 5 ka gospel tracts ipanghatag na. Then pang-invite tulo lang ka kalag ina. Atin tag simba sa mo. Para man po ni silang kayuhan, di man ni para sa ato. Di man ni para sa ato, para man ni sa ila. O niya,
na may promise ang Ginoo ganti sa mga magpagamit alang sa kaluwasan sa uban. Busa kuna na sa imo ang altar para nimo. Talagsaram ko kaayo mo challenge, pero sige, dali mo hari kay magpray ko para sa inyo kato magpagamit sa Ginoo karon tuiga. Sige, ayaw ka ulo yung pag nagana. Buol na yun kay magprita para sa atong commitment karong tuiga. Kanang atong gikinahanglan idugang ra lagi na sa Ginoo. Ginoo'y nagsulti ana, dili si Pastor Brian. Ang Ginoo may nagsulti. Idugang ra nang atong need. Paggamit ta sa Ginoo. Pagkabulahan sa mga tao magpagamit sa Ginoo. Naibalo mo, labaw pa na sa doktor ang imong Ginoo. Siya mo safety sa atong kinabuhi. Come, kinsa pa gusto mo pagamit sa Ginoo. Karong tuiga nga gamiton ka na apay daghang kalag maluwas. Ayaw ka wala bisan pa mga bata kung gikinahanglan dali kay magprita para ninyo. Sige, come. Huwag mahiya. This is for your own good and protection from God. Magprita. Sige. Dayon yuko lang diya kay magprita. Ampo ta sa Ginoo, ingna Ginoo, ikaw usa pagsulti sa Ginoo, ina Lord, gusto ko Ginoo magpagamit nimo. Tagalangit ko Lord, pero wa pa ko sa langit. Kay wa pa ko nimo kuha. Kay gamiton pa ko nimo. Busa Lord, I am willing magpagamit nimo. Pabunga hapon ko Lord, ingna. Eh balo mo ang tinuod nga luwas o mituo sa pulong sa Ginoo mo ay tinuod nga disciple of Jesus. Ug ingon sa Ginoo gusto niya ang iyang disciple mamunga og daghang bunga. Ug malipay ang Dios atong kinabuhi. Ingna siya Lord gusto kong pabungahon nimo starting this year. Pabungaha kog mga kalag nga mamaluwas aron di sila maimperno. Ibalo mo gagkalat ang mga doktrinang bakak aning kalibutan na. Ti kabakakon para lang makakwarta. Usay idamay pa ta. But God is our witness. God is our witness. Pila ka mga tao gagamit og Biblia para sa kaugalingong interest. Ug pila ka mga tao ang nailad nila. But God is our witness and God is our judge. Naaray katapusan ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Tingnan natin. Walay asong makomkom. Manggawas ng kamatuoran unya one of these days. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Salamat Lord sa mensahe. Salamat ti Pastor Brian imong gigamit sa kadaghan niyang natuan. Dili lang siyang ga-challenge sa mga tao, kundi siya mismo na-challenge usab sa mga alagad nimo. Manandaghan na kay mga challenges usab nga iyang nadawat. Mao nang iya pong i-share sa uban o bisan kanamo. Ug salamat Lord, privilege kayo nga di lang kay giluwas minimo ug gisilyo nimo ang knowledge ug understanding sa among heart. This is not illusion of mine. This is not our personal feelings only, but this is real, sealed by the Holy Spirit in our hearts, that we are yours forever. Walay makawagtang sa kaluwasan namo gikan sa Dios, because you are a good shepherd. You are our protection. You are our safety. You are the rock of our salvation. Dalaygon kayo so great. Tanawang commitment sa imong mga kaanakan. Naghangyo ko kanimo ginusilyuhi sila. People are dying, but protect these ones. I-preserve sila Ginoo para nga mas magamit pa nimo. Ma-rescue pa ang mga tao samtang wa pa sila mga matay. Ginoo, tabangi kami sa dakong responsibilidad nga imong gipapas-an sa among abaga. This is worldwide evangelism. This is worldwide rescuing sa mga kalag nga nagapadulong in taog impierno. Maayo lang untag sa purgatorio mapunta kay madala pa man kunog hanyo, pero bakak pud kay pagkapagtulon ana. Perti pud ka bakak. Ginoo, naghangyo kami nimo ang imong pulong kamatuoran nagahatag kagawasan. Therefore help us nga among ma-share ang imong kamatuoran ngadto sa mga tao aron ang mga tao usab mismo pagasilyuhan nimo sa godly understanding diya sila makasing-kasing ug silyuhan nimo sa Holy Spirit ug kinsang pangalan isulat usab nimo sa libro sa kinabuhi sa langit aron sila makabatok kasiguruhan with us forever. Dalaygon ka Lord, silyuhi kini magkaigsunan, doon ni sila mga personal desires
bisan pa mga material blessings nga ilang gipangandoy para sa ilang buong pamilya, naghangyo kulod nga imong silyuhan kini. But first nga ilang ginong higugmaon ang imong gigugma ang mga kalag nga nagakamatay nga kinahanglan ma-rescue samtang buhi pa, kasi habang may buhay may pag-asa. Ginoo, once again, isipti kanunay imong mga katawhan sa pagngadtungan ni ang mga disgrasya sa kadalanan kanunay naghulat, pero isipti ang imong mga katawhan aron ila Ginoo nga mahimo ang ilang commitments maka-rescue sa daghan pang mga kalag. Ug tuguti Ginoo nga makita one of these days before you come nga ang Bible Baptist Church sa Pangdalaga dili iya sa tao, iya sa Ginoo. Dili panalagma nga nahimugso, kundi in accordance with your will niya kami makita one of these days, and let your name be great with us. Help us, Lord, to get involved for worldwide mission. Silyuhi ang mga desire sa mga missionaries nga imo usab gipanagtawag worldwide. Salamat sa kanabutang, dalaygon ka. Salamat sa imong grasya. In Jesus' name, I pray. Amen. Okay, mga kapanglingkod sa mga kadali. Kaya ako sa ning basahon ning gisulti sa Bible. Kaya habang nagwali si Pastor Bray, niya, gikan sa pagsugod, hangtod pagkahuman, morat taog, mabitin ba, unsa ka gina, unsa ka gina, hangtod kadugayan, hibaw, ano gina to, kalag raman day sa mga tao. Balo pala kudaan, kalag man di ay. So, kalag di ay. In other words, ang kalag di ay sa mga tao, mao na ang pinakagigugma o maayo sa Ginoo. Nagtuom og walay mga pangandoy, may naapo doy, kani missionary Brian, naapo di pangandoy. Uban na mo mga pastors, maayog trabaho. Ang iya ang pastor nga gasagop niya dito sa India, maestro. Pero nagpastor, gipagamit gyud ang kaugalingong kinabuhi. Ang uban mga lawyer pa gyud nangundang sa korte. Naay mga pastors mga lawyer, naagi po mga doctors of medicine nga nangundang po silang hospital. Kaya nakita nila nga ang kayuhan sa kalag mas maayo pa kaysa kayuhan sa tao. Kanang ilang giayo sa ospital, matay ra magyapon. Pero kanang naayo espiritu, wa nay kamatayon. So na akong basahon sa Deuteronomy chapter 11 verses 26 to 28. Ingon pa niya, tanawa, ako magpahiluna niining adlaw at tubangan nimo sa usa ka panalangin ug usa ka tunglo. Gi-address ni sa Israel primarily. Secondarily, gi-address na to sa church karon sa Pangdalaga Bible Baptist Church. Ingon pa niya, tanawa, akong gipahiluna sa imong tubangan ang usa ka blessing o usa ka tunglo. Ibig sabihin, kita mo imo pili. Dili tinuod na nga gibuhata nga wala tay gitawag tao kapasidad pagpili. Kita gyud ang gitagaan sa Ginoo og kapasidad sa pagpili. Life is a matter of choice. Ingon pa niya diri, usa ka blessing kon kamo magsugot sa mga kasuguan sa Ginoo nga inyong Dios. Nga akong gisugo kaninyo nining adlaw. So mao ni paagi aron tagaan ta sa Ginoo blessing. Example, tagaan ba tag mga sakyanan sa Ginoo sa one of these days dire. Tagaan ba ta? Tagaan ta o organ di ani nga di pa man ta ideal magpiano. Organ usa, bisag organ na usa. Ang piano ang ilang nagdako natong simbahan abot dito. Dayon tagaan ta nindot nga sound system, makahuman ta sa atong temporary garage. Grahian ra man eh. Kawa may grahe pastor kita di mas mayo pa ta kaysa sa kanan. Mas mahal pa ta sa kanan. Pero, sige lang, wapa mo kung mahuman na, mga anak. Nantod maka-irog na gida dito. So, naay kondisyon na yung blessing na, basta mo obey ka sa Ginoo. Ingon pa niya sa verse 28, usa ka tunglo, kung kamo dili magsugot sa mga kasuguan sa Ginoo nga inyong Dios. So, kanang mo ingon 10 commandments, kanang mo ingon nga adlay papahulay, ay kinaraan man wa tay labot na niya ta sa New Testament. We are the church, ato pa ang buluhaton sa church, mo'y atong responsibilidad, dili ng Old Testament kay di ta Hudyo. Okay, ingon pa niya dire usa ka tunglo kung kamo dili magsugot sa gisugo sa Ginoo nga inyong Dios, apan mo simang mo ngadto sa akong mga sugo ninyo.
nining adlaw ngadto sa lain nga mga Dios nga wala mo kahibalo. Naa day gasimba og Dios nga wala kahibalo. Naa. Oh. Naa. Ang uban nahibalo gyud nakailag yung ngalan sa ilang Dios na daghan nakaila ana. Ang uban na ay mga baptist mismo nga nakasimba na, nakasunod na sa lain nga mga Dios, wa sila kahibalo. Unsa man na? Kana di ay nga imbis panahon para sa Ginoo, nangita ka kwarta. Wa ka babalo nga lahi ang imong gisimba na o gisunod, mo na wa jud ka kahibalo. May bay nagsunod kag Santo Niño kay makahibalo pagka nga Santo Niño ang gisunod. Nga wala ko na noon may balo sila nga unsa na o kinsa na kay wa man may balo sa historya ikaduha giilad man sa tinuoray lang na ako'y ebidensya ana na ako'y kasulti ana historically and biblically grabing pagpangilad sa tibuok kalibutan tungod kay mga tao di pud magtuon mo na nga ng Bible for lack of knowledge people are destroyed magpakamatay pa sa unsay mali dahil naanda na nasanay na ba? Pero ang mga baptist di na mailad sa mga Diyos nga may ngalan. Pero sa kwarta wala makabantay. Basta gipalabi pa ang kwarta kaysa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Manang ideally nato makakonsider ang tao board exam kay naunsa man yung board exam nga unbeliever lagi ning knowledge sa kalibutan nganong di man yato Lunes nganong Sunday man gyud hibalo gyud at ngano na dili magtotoo ang kalibutan board exam halos tanang klaseng exam nganong itunon mag Sunday kapasabot sakto gyud gingon ni Jesus this world is not my kingdom nganong itunon di laing adlaw nganong Sunday man gyud nga majority sa mga Pilipino sa man musimba mag Sunday astang mga unbeliever nga mga relihiyoso Sunday gyapon dahil na among asta mga bab dili ra bay kita gasinag Sunday sila ra bang gasina kaysa wala pa sila diha na ta according to the history pero giluok lang ta ba giluok mo na hinungdan nga wa ta ma-identify sa kalibutan kasi gilang bahalag wa ta ma-ilay sa kalibutan basta nailhan ta sa atong Dios man nga sa trabaho na dili kalikayan nga maipit ta usahay mo lagi ning mga mo gid pud noon mo na nga ako considerate ko na dahil di magud ta amo na maipit gid ta usahay kun mga amo ta pero naagi mo barog pero tungod lagi kay lisod ang trabaho pangitaon di gid kalikayan nga maipit gid ta usahay kaya nga dito na natuig sa gahom sa atong Dios mag-ampo ta Ginoo tagay ra gud ko kagawasan one of these days tagay ra gud ko sa imong mga saad nga di ko maipit sa yutan og mga amo kun mahimo ako'y amo for example amo to dudong wala man dudongan ako ra man ang komedyahan usay maay mo gud magwali nga na posel ba kay mutuo ng tao kay nag kuan man gud ni noon nag criminology man noon after graduation sa Bible School na criminology kay anak ni Pastor Luloy ingko nagkuan na siya nag-criminology kay maay magud nang magwali nga ay pusil ba kay aron walay manglutos ingon siya bitaw no kana ito upod pero sa pagkatinora ingon pandudong di man ko magpulis ingon sa man ka ay mamuhi ra ko ang knowledge God kasi pag naana nimo na imo na yan di na wala maayo magipunan na knowledge kaysa wala pero ugo po kayo knowledge, paggamit ka sa Ginoo, di po na basta-basta. Kaya ang yutan-on, ra gina. Kaya nga naman, mas maayo gyud nga walay amo. Usahay, bisag tumang gabi basta tawgon ka sa serbisyo, muadto juga. Mo na amo. Mo nang nindot yun nga, labaw ang amo na to ang Ginoo. Amo nga naipit usahay, ampo mo sa Ginoo, Lord, tabangi ko nga makabuhi. Kaya ang tinuod nga freedom na ani mo because I have committed myself so tagay gospel track ati siya lima lang gi kanus ama na tusugdan ay harag matay na tao wala na panahon kanus ama na tusugdan na yan mag-rapture na wala na panahon asa mo mga gospel tracks mga workers o kinsam tong worker na bilin isa na lang ni worker din na nabilin di na ni workers out of the estudyante tagay lima lang kanang 5 ka gospel tracks
Hutda naghatag within 1 week. Ayaw binli. Ayaw po ipulaig. Ayaw ipulaig. Then pang-invite. Ayaw kaulaw, pabagaay ni nawong. Parang maluwas lang sila. Pabagaay ni nawong, ma-rescue lang ang mga kalag. Di mga ni maula ng mga awat. Kita ba mo mga awat? Dili tanang gabit-bit og Bible, pangilad. Dili tanang gawali iyan ni Satanas. Na ay tinuod na mag-abot na ta sa atubangan sa trono sa Ginoo niya. Oh. Dayon, paningkamot po mo uban sa grasya sa Dios nga di mo magpakasala. Di kay manigarilyo tubangan sa mga tao, tago-tago po. Bitaw ayaw tay tago-tago, ayaw gyud panigarilyo. Kay manigarilyo tubang sa mga tao, makaulaw na, basig og pareha tong akong higala sa una nga imbis i-rescue na ko siya, kay amigo kayo me. Asa man ang pagduol na nako, matalikod na yan, o gapadulong nako. Kaya yung sumpayon yung sigarilyo, kaya magbugal-bugal, ini katapat, duol nako, at tubang na yun, bulot-bulot na ng sigarilyo, gisumpay, taas na kayo. Apirti ay, 9 years paantos sa iyang baga nga na cancer. Kantong iyang bugal-bugal, siya ay nag-ani. Dele, katiaw-tiawan ang Diyos. Oy, basig na gospel tracks diyan na. Bisag kinsa hatag na magili mo dawat ayaw pugsa. Dahil ng bata dito no? Dayon may kunsa di ay na. Ingon, imuhan na ikaw rin, basa na. Balo magkakambasa. Di lang ako kay balo, ay hatag yung bata. Imong silingan, di hatag na. Ana. Kay inunyo, pulong na sa Ginoo ay nang kurong-kurong na, kamahadlok kayo. Mana dito lang, imo na ninoy. Imo na ninoy. Ana. Kung sa kaneh, abasa lang, imo na guna. Ana. Okay, sige. Ampo ta sa Ginoo milagro karon tuiga. Bay sa pagot ta maile, ma-identify lang kita basta Ginoo na mo trabaho. Dahil karong Sunday God willing akong wali din itong akong gingon nyo or may idea na mo. Katong imong ipasa na ko ba? Ikaw ba itong kapasa to? Katong magwawali na to karong Sunday si Pastor Kukoy Ramirez. Si pawaliho na to karong Sunday or may idea na mo. Pila ka mo kailang attendance? About 700 attendance kada Sunday. Aw dili di ay almost 1,000. Ano? Every Sunday. Pwede na may tabo sa pangdalaga, pwede. Pero karon nga inani pa itong building, di pa na pwede. Pero at least, kung may mo puno-puno na to, Ginoo manggod mo yung kuha nila, anak, mabutan sa church, di man kita. Kita bitaw, nadinandanin ni mo dire. Di ba wala? Kaya kanang akong dinane, mawala na. Kaya ako man na. Pero kanang Ginoo mo ay nandane para sa ilang kaugalingon nga kayuhan, magpabili na. Kahit anong mangyari nga naman, sa Ginoo man ang bunga, di man na pinanikamutan na to. Pagamit, raguta. Usbon ako, pabagaay nignawong para bitaw po ni silang kayuhan. Sa sinugdan, mag-istorya o di mayo, pero magkasabot na, magpasalamat pa na nimo. Okay, so bunako atong ipag-pray kada ugan yon nga God willing mahuman usa ning atong tiguman ano bago ang Agosto. Ang atong tinuod yun nga pagsugod pagkuan po ni nako pag-ordain Agosto. So karong kami nga August, first Sunday, Agosto pod. Agosto ang Sunday. Pag-pray na to nga bago maabot na makahuman pa ta niya atong kuno, nothing is impossible with God. So, naalagay mo na Ginoo basta nagpagamit na niya. Naalagay. Ingon man ni Jesus, tuo lang, huwag makita niya mo ang himaya sa Diyos. Sige, manindog ka. Sugdi nagpangatag ron. Sabi niya, mahurot na ng 5 ka gospel tracks. Mas maayon, no? Di sa'yo nakahuman. Oh.
Tulo lang kakalag, pang-invite. Basta igang una kahit hanay, may nga ginawa. Ako na nigaman sila og building kay. Pag-igang nagmayo. Sige, manindog ta. Thank you.